Ito yon. The only probability na meron tayo na malaman natin ang totoong nangyari sa administrasyon ni Marcos is to be able to put a president who will be able to say, let us investigate this, let's say na kung sinong malitsihan. Duterte lang ang pwedeng gumawa ng ganyan. First, ang mga Duterte ay walang mga among mga politiko. Wala rin silang mga among mga negosyante. And sigurado tayo na hindi tayo nanakawan. Isa yan sa mga tatak ng Duterte. Look at Davao. Davao na lang. Tingnan nyo na lang yung Davao. How they were able to improve Davao from 1987 to the present. And look at the other places na meron tayo dito sa Pilipinas. Marami pang pera, marami ang mga politiko na mga kilala. Pero yung mga probinsyano na nandoon sa Davao, look at them now. Gaano kaunlad ang kanilang syudad. And how did the people in Davao shared also in keeping Davao clean and safe. Nagkaroon sila ng sarili nilang disiplina doon. And with that, we can say, the Philippines will be in good hands again if another Duterte becomes president. So hindi bumababa ang popularity ni Vice President Sara. 2026 yan lang ang pag-asa nila. I hope there would be politicians in the lower house and in the Senate who will really think for the country. Because kung ang uupong presidente in 2028, kaalyado ni Marcos, everything na nangyari ngayon, lahat ng panyanyakaw, lahat ng kalokohan, lahat ng katarantaduhan na nangyari, makakalimutan lang natin yun. Nothing will ever be investigated. Nothing will ever be prosecuted. Wala. Ito yon. The only probability na meron tayo na malaman natin ang totoong nangyari sa administrasyon ni Marcos is to be able to put a president who will be able to say, let us investigate this, let's say na kung sinong malitsihan. Duterte lang ang pwedeng gumawa ng ganyan. First, ang mga Duterte ay walang mga among mga politiko. Wala rin silang mga among mga negosyante. And sigurado tayo na hindi tayo nanakawan. Isa yan sa mga tatak ng Duterte. Look at Davao. Davao na lang. Tingnan nyo na lang yung Davao. How they were able to improve Davao from 1987 to the present. And look at the other places na meron tayo dito sa Pilipinas. Marami pang pera, marami ang mga politiko na mga kilala. Pero yung mga probinsyano na nandoon sa Davao, look at them now. Gaano kaunlad ang kanilang syudad. And how did the people in Davao shared also in keeping Davao clean and safe. Nagkaroon sila ng sarili nilang disiplina doon. And with that, we can say, the Philippines will be in good hands again if another Duterte becomes president. So hindi bumababa ang popularity ni Vice President Sara. 2026 yan lang ang pag-asa nila. I hope there would be politicians in the lower house and in the Senate who will really think for the country. Because kung ang uupong presidente in 2028, kaalyado ni Marcos, everything na nangyari ngayon, lahat ng panyanyakaw, lahat ng kalokohan, lahat ng katarantaduhan na nangyari, makakalimutan lang natin yun. Nothing will ever be investigated. Nothing will ever be prosecuted. Wala.